kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas, Mindanao. Huwebes tayo ngayon, January 22, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, dating Congressman Saldico nagpadala ng pillar, handang makipagdialogo sa pamahalaan. BP Inday Sara kinasuhan ni dating Senador Trillanes at ng Civil Society Group ng plunder at graft. 5 barel ni Atong Ang isinuko naman sa PNP. Campus job fair ng DPWH naging matagumpay. Isa pang kongresista sinampal ng cyber libel si Congressman Kiko Barsaga dahil pa rin sa isyu ng suhulan. Optional retirement ni General Nicolas Torre III inuprobahan ng NAMPOLCOM. General Tateng Nartates magiging full-fledged general na. Bagyong Ada humina na at naging LPA. Sama ng panahon sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Maliit pa rin ang tsansa na maging bagyo. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, humina na ang Tropical Depression Ada. Naging low pressure area na lamang ito, ngunit nasa loob pa rin ang Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang naturang LPA sa layong 1,370 kilometro, 1,390 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Malabong muling maging bagyo sa susunod na 24 oras. Ayon sa pag-asa, posibleng tuluyan ng malusaw sa susunod na 48 oras o 2 araw ang naturang sama ng panahon. Pero sinabi ng pag-asa, isa pang low pressure area na nasa labas naman ng PAR ang patuloy na binomonitor. Ulitong namataan sa layong 2,070 kilometro, 2,090 kilometers silangan ng southern Mindanao. Pero maliit din ang tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Samantalang malakas na northeast monsoon o amihan ay patuloy namang nararamdaman sa malaking bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila ngayong weekend. Paliwanag ng Weather Bureau, ang pinaka-peak ng amihan season ay magpapatuloy hanggang sa kalagitnaan ng Pebrero, kung saan ang pagtatapos ng cold season o malamig na panahon ay maaaring i-anunsyo sa unang bahagi ng Marso. Kahapon, ilang lugar sa Hilagang Luzon ang nakaranas ng mababang temperatura. Sa La Trinidad, Benguet, bumaba ang temperatura ng 13 degrees Celsius habang ang kalapit na Baguio City nakapagtala naman ng 13.2 degrees Celsius. Ang iba pang lugar na nakapagtala din ng pinakamababang temperatura, mas mababa sa 20 degrees Celsius ay ang Malaybalay City sa Bukidnon, malamig 17 degrees Celsius. 17.5 naman sa Basco, Batanes, 18.8 degrees Celsius sa Tanay Rizal, malamig din sa Kasiguran, Aurora, 19 degrees Celsius at 19.9 degrees Celsius naman sa Calayan, Cagayan.
Walang inaasahang pagtaas ng presyo para sa 91% ng mga basic necessities at prime commodities. Ayon po sa Department of Trade and Industry, 186 mula sa 205 stock keeping units sa ilalim ng BNPC lease ang nananatiling stable ng presyo. Ito ay matapos magpasya ang mga manufacturer na huwag munang dagdagan ang suggested retail prices. Kabilang sa mga produktong walang pagtaas ang presyo ang dilatang sardinas, instant noodles, laundry soap, kandila, tinapay, toilet soap at ang baterya. Sa kabila ng mas mataas na gastos sa hilang ng mga materyales o mga raw material, packaging at logistics, ipinagpaliban ng mga manufacturer ang pagtataas ng presyo bilang tugon sa panawagan ng DTI na panatilihin ang abot-kayang presyo ng mga bilihin. Sabi ng DTI, mananatili sa kasalukuyang antas ang presyo ng mga produkto habang sinusuri at binabalidate pa ng ahensya ang anumang kahilingang price adjustment para sa mga nabanggit na items. Tiniyak naman ni Trade Secretary Cristina Roque na paiigtingin pa ang price monitoring upang maprotektahan ang mga mamimili at masigurong patas ang presyuhan sa kalakalan. Naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office sa rehistradong may-ari at driver ng isang Ford Everest na manoy sangkot sa reckless driving sa NAIA Expressway. Sa isang viral video, makikitang biglang lumihis ang sasakyan mula sa toll gate, tumawid sa maling lane sa mataas na bahagi at masyadong mabilis. Muntik pa itong makabangga ng iba pang mga sasakyan. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, posibleng humarap sa kasong paglamag sa batas trapikong may-ari at driver ng sasakyan. Inatasan ng dalawa na humarap sa LTO Central Office sa Quezon City sa January 28 upang magpaliwanag kaugnay ng naturang insidente. 3 ang patay, 10 naman ang sugatan sa karambola ng 3 sasakyan sa barangay Mambabanga, Luna, Isabela. Kinilala ang mga nasa uwi na sina John Ray Mendoza, 19 na taong gulang, third-year college student, Mario de la Cruz, 61, na nooy papunta sana sa kanyang dialysis treatment, at si Josephine Domingo na nagdiwang ng kanyang kaarawan kahapon. Sa ulat ng pulisya, pasado alas 9 ng umaga nang mawala naman ng kontrol ng driver sa sangkot na dump truck ng tangkain nitong huminto sa gitna ng madalas na daan. Lumihis ito sa kabilang linya dahilan para masalpok nito ang kasalubong na jeep na may lulang 11 pasahero at isa pang motorsiklo. Sa lakas ng impact na wasak at humiwalay ang bubong ng jeep at tumilapon din sa daan ang mga sakay nito. Arestado naman ang suspect sa pamamaril sa Tondo dahil sa tumama ang kanyang stray bullet. Ikinasawi ng isang babae habang dumadalo sa isang Christmas party noong nakarang taon sa Tondo, Maynila. Kinilala ni Mayor Isko Moreno ang suspect na si Bingber Kyle Inahe, 24 anyos, na manoy miyembro ng Batang City Jail Gang. Sa ulat ng Manila Police District Raxamago Station, nakita ng isang informante si Inahe na hawak ang baril at naghahanap ng kaaway sa Barangay 118. Sasampahan na si Inahe ng kasong homicide, alarm and scandal at illegal possession of firearms. Ayon kay Yorme Isko, bukod sa babaeng biktima, inuulat din na nasawi si Ryan Policarpio matapos tamaan ng ligaw na bala habang nasa Christmas Eve party sa Barangay 120. Patuloy pang investigasyon ng pulisya upang matiyak ang pananagutan sa naturang trahedya at maiwasan ang kalintulad na pangyayari. Magandang umaga, Pilipinas! Aalisin na ng Pilipinas ang nationwide ban sa artificial intelligence chatbot na Grok. Matapos na ipataw ang isang linggong ban, kasunod ito ng pangako ng developer ng SAI para tugunan ang issue ng sexualized AI deepfakes. Sinabi ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Renato Paraiso, nangako sa kanila ang pamunuan ng Grok AI app na hindi nagagamit ng anumang content manipulation. Ganman, pagtitiyak ng Paraiso, kahit tanggalin na ang ban, patuloy ang kanilang maigpit na pagmamonitor sa app at matiyak na nakasusunod ito sa mga regulasyon sa bansa.
Mahigit naman sa 150 mobile phones na paniniwalaang ninakaw o nadukot sa kasagsagan ng Sinulog Festival sa Cebu City ang mabilis ding na-recover ng mga pulis mula sa isang cellphone repair shop sa lungsod. Sa ulat ni Cebu City Police Chief Colonel George Ilanan, 4 na individual ang nag-report sa kanila na nawala ng cellphone sa kasagsagan ng pista. Natukoy ang lokasyon ng cellphone sa pamamagitan ng Find Me picture ng mobile phone ng mga may-ari na nagturo ng direksyon sa kinaroroonan nito. Dito natuklasan ng pulisya na isang cellphone repair shop ang nagbebenta rin ng second-hand gadgets sa Leon Kilat Street. Ang pinuntahan ng mga nagnakaw ng cellphone. Sa operasyon ng pulisya sa shop na recover sa second floor ng shop ang 4 na backpack na puno ng smartphone kung saan kabilang ang mga gadget ng 4 na complainant. Agarang inaresto ng pulisya ang isang individual na pininiwalang may-ari ng shop. Kakaharap dito sa kasong paglabag sa anti-fencing o reselling of stolen goods. Kaya doon sa mga nagbabalak ng magdukot ng mga cellphone ngayon, ang dami ng anti-theft features niyan. Huwag nyo nang pag-interesan kasi. Matutuntun at matutuntun ho kayo. Anti-fencing po ang kababagsakan ng inyo pong pagbebentahan kung hindi kayo mismo ang magbebenta. Mabuti na ng iba, medyo may pagkaengot. Nagbebenta online nung ninakaw nilang cellphone. Ituloy nyo lang yung pagkaengot nyo yan. Ayos lang yan. Nang sa ganyan ay mas mabilis ho kayong matonton. Mahigit naman sa 476 million pesos ang pondong ilalabas ng pamahalang lokal ng Maynila para sa pamamahagi ng allowance ng mga senior citizen, mga solo parents at mga PWD ng lungsod. Ayon kay Ormeisco Moreno, gaganapin ang payout sa darating na Enero 28 hanggang 30. Sasakaluwinan niyan ang payout ng back payments para sa buwan ng Setyembre hanggang Disyembre ng 2025 para sa mga solo parents at mga PWD, habang October to December naman ang para sa mga senior citizen. Giit ng alkalde, aabot ng 283,000 na mga benepisyaryo ang inaasahang makatatanggap ng kanilang allowance sa nasabing 3-day payout na ipatutupad kada distrito, kung saan ang District 1 and 2 ay nakaschedule sa January 28, Districts 3 and 4 naman sa January 29 at District 5 and 6 naman sa January 30. Maganda umaga, Pilipinas! Oras mo na sa buong kapuluan, 19 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Tama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Ayan maaga nag-ikot ho ang tropa ni si Sherwin pa rin ba? O si Don. Ang malakas promo natin kasama ang Pride Detergent ay nandyan sa Barangay Poblasyon, Marikina City. Anong ating word of the day? Wala pa. Basta ang grupo po ng tropang Pogi kasama ang Pride Detergent ay nandyan sa Barangay Poblasyon, Marikina City. At ang word of the day natin ay grok. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Grok nga. Ayan. Grok. Ayan, G-R-O-K ang ating word of the day. At ang tropang nag-iikot ngayon ay grupo ni Don Carlos. Maganda umaga, Pilipinas! Talagang yayamanin niya. Kita ho naman ninyo. Nag-iikot natin si Don. Don Carlos. Ayan Oo nga, si Don nga. Mandaluyong. Sabi mo kasi, Barangay Poblasyon, Mandaluyong. Ayan, okay. Sige, correct natin. Barangay Poblasyon, Mandaluyong City, ang kinaroroonan ng tropang Pogi. Lakasan nyo na yung mga radyo, telebisyon. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Upang sugpuin naman ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro, laban dito inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang PAGCOR Guarantee website.
Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay Pagcor Chairman at CEO Al Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco, maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami daw po ang mga reklamo hinggil sa mga illegal na gaming sites na hindi nagmabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee. Napag-uusapan na lang din ho kanina yung mga engot. Ito naman, isa pang kwento ng mga engot. Isang mainit na usapin na kasalukuyang pinagdidebatehan sa Sweden matapos simulan ng pamahalaan ang pagbawi sa mga refugee status ng mga individual na napatunayang bumalik sa bansang kanilang tinakasan para magbakasyon. Ayos! Tumakas, humingi ng refugee status sa Sweden. Pagkatapos recently, umuwi. Na-miss nila ang kanilang mga kamag-anak nagbakasyon. Ayon sa mga otoridad ng Sweden, ang voluntaryong pagbisita sa bansang pinagbulan, lalo na kung ito ay bakasyon, ay direktang sumasalungat sa dahilan ng paghingi ng asylum. Iginit ang mga opisyal na ang pag-uwi sa isang lugar na kanilang kinatatakutan ay patunay na hindi totoo ang banta sa buhay ng naturang individual na siyang basehan ng pagiging refugee. Ang nasabing hakbang ng Sweden ay sinubaybayan ng sinusubaybayan ng ibang bansa sa Europa na nahaharap din sa krisis ng migration at magbukas ng mas malalim na diskurso kung ano dapat ang pagbalanse sa isang bansa sa makataong pagtulong at sa mahigpit na pagpapatupad ng batas sa immigration. Ayos, di ba? Pumunta sila doon sa ibang lugar. Siguro patakas pa, no? Kunwari. Tapos hihingi ng refugee status. Yung pala, eventually, magbabakasyon lang. Okay mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, badigit at malupit ang mantsa? All you need is pride, but mapahirapan ang self-con sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa Tribus na inuwi formula, tanggal ang matitindi mantsa based on Tessa Chocolate, Mud and Sebon on Cotton. Gawa po ito ng ACS. Uy, si Aiko Melendez at Juan Mig Bondok, may namumuo nga bang relasyon? Magandang umaga, Pilipinas! Mabalita sa atin yan ni Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Way back 90s, kung matatandaan, ay medyo nililink-link noon si Juan Mig Bondok kay Aiko Melendez. Pero pagkalipas ng kung ilang dekada, ay muling nagkita ang dalawa. Aba, ito ang latest chika. Mukhang may namumuo daw na relasyon. May namumuo daw na sweetness sa kanilang dalawa. Well, iyon ay base sa mga obserbasyon ng maraming kaibigan natin sa showbiz bukod pa sa mga netizens na walang ginawa kundi ang makichika. Well, sabi sa mga bali-balita, posible daw na may relasyon si Aiko at itong si Juan Mig Bondok na pareho namang single, na pareho namang walang commitment. Well, nagkaroon nga tayo ng chance na makausap ang anak ni Aiko Melendez na si Andre Iliana. Anak ni Aiko kay Anjo Iliana. At tinanong nga natin sa naturang binata kung okay lang ba sa kanya na magkaroon ng bagong love life ang kanyang nanay. Ayon sa binata, okay lang daw as long as na maligaya ang kanyang ina. Sa punto ng pananalita nitong si Andre ay mukhang may katotohanan ng chismis. Mukhang may katotohanan yung mga obserbasyon. Hindi kaya may relasyon na talaga si Aiko Melendez at Juan Mig Bondok? Yan ang katanungan na ating susubaybayan. Ako po si Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Morley.
Tinapos ng Bureau of Customs ang taong 2025 na may magandang record matapos makapagtala ng kabuuang revenue collection na umabot ng 934.4 billion pesos. Sa ilalim ng pamumuno ni Customs Commissioner Ariel Pomeseno, nalampasan ng BOC ang 916.67 billion pesos na koleksyon noong 2024 o mas mataas ng 17.7 billion pesos. Ayon kay Nepomuceno, bunga ito ng striktong implementasyon ng ahensya sa mga polisiya, masusing pagbabantay sa importation at ang pagsisikap na matiyak na nagbabayad ang mga importer ng kanilang duties at taxes. Sa kabila ito ng hamon na kinakaharap ng BOC, kabilang ang bahagyang pagbaba ng dami ng importation, suspension sa pag-aangkat ng bigas, at ang mas mababang presyo ng langis at bilihin sa pandaigdigang pamilihan. Abay, congratulations! Mantakin ho ninyo, mas mataas ng 17.7 billion pesos ang kanilang nakolekta kung ikukumpara sa nakaraang taon. Sa paglaban sa kahirapan, mahalagang pakinggan ang boses mismo ng taong bayan o ng mga mamamayan. Sila mismo ang magsasabi kung totoo bang naiibsan ang kanilang kahirapan at nagbago na ang kanilang buhay. Dito nagsisimulang magsalita ang datos. Kaya kasiyasiya sa administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos ang resulta ng tugon ng masa survey ng Octa Research noong Disyembre ng 2025. Ayon sa survey, bumagsak ang bilang ng pamilyang Pilipinong itinuturing na mahirap sila. Mula 54% noong Setyembre, 37% na lamang ang naitala nitong nakaraang Disyembre, 17 puntos ang binagsak sa loob lamang ng 3 buwan. Ibig sabihin daw po nito 4.5 million na pamilyang Pilipino ang hindi na itinuturing ang kanilang sarili bilang mahirap sa mga panahong yun. Pinakamabilis at pinakamalaking pagbaba ito sa kasaysayan ng survey ng Octa at isang malinaw sa senyales ng pagbabago. Kasabay nito ang mas matinding pagbagsak din ng issue ng food poverty. Mula sa halos kalahati ng mga pamilya, bumaba ito ng halos 30% o katumbas ng 5 milyong pamilyang mas kampante na sa kanilang kakayahang maglagay ng pagkain sa hapagkainan. Ito ay estadistika lamang o hindi ito estadistika lamang kundi mga pamilyang mas mayapa ang isip sa pang-araw-araw na pamumuhay. Maganda umaga, Pilipinas! 9.7 million pesos na tanim na marijuana winasak naman ng mga otoridad sa lalawigan ng Benguet. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41 ay Bagdibigat Romy. Higit sa 10.7 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana ang winasak ng mga otoridad sa magkaiwalay na anti-illegal drug operation sa lalawigan ng Benguet. Naglunsad ng Marijuana Eradication Operation ang mga operating units ng Benguet Provincial Police Office na nagresulta sa pagkakadiskubre sa 16 na plantasyon na tinamnan ng 32,230 fully grown marijuana plants, 3,200 marijuana seedlings at 20,000 gramo ng tuyong tangkay ng marijuana na may kabong standard drug price na 9,774,000 pesos sa Kibungan at Bacon, Benguet. Naging matagumpay ang naturang operasyon na magkatuwang na pinatupad ng pinagsanib na operatiba ng Benguet Provincial Police Office, Police Regional Office Cordillera Administrative Region at PIDEO Cordillera. Lahat ng mga nasamsam na kontrabando ay sinunog ng mga operating troops sa mismong lugar ng operasyon. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ang iba pang posibleng plantasyon na marijuana sa mga karatig na puok at madakip ang mga individual na responsable sa pagtatanim nito. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Romy, Just Ignina. 31 na makalipas ang alas 4 ng umaga, mga misis. Amoy araw sa mister pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw at may pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brought by Shea Butter, pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, tabayanan po ninyo maya-maya at makakausap natin ang winner natin ng mahiwagang tunog. Ayan na. Ang sagot lamang ho doon sa mahiwagang tunog ay may sinasandok na taho. Ha? O, di ba? Ginagamit yung ladle na, yung pansan ko, pang ladle. O, di ba? Na taho at ibinubuhos doon ho sa, sinasandok na sinasandok na taho
mula doon sa lalagyan. Kaya sabi ko, pagka umaga, di ba? Dumadaan yan. Tinatawag nyo pa. Oo. Natsyempuhan lang yata ni Mabel na may magtataho sa harap ng bahay nila eh. Nabigyan kaya ng premyo yung nabigyan naman kaya ng TF yung magtataho. Naging matagumpay ang kauna-unahang campus job fair ng Department of Public Works and Highways na ginanap sa Mapua University. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, may pangamba siya na baka walang mag-apply sa recruitment caravan dahil sa negatibong impression ngayon sa DPWH dahil sa flood control controversy. Pero kabaliktaran sa inaasahan, naging malakas ang tugon ng mga estudyante kung saan marami ang nagpakita ng interes. Ayon sa kalihim, patunay ito na nanatiling buhay ang diwa ng paglilingkod sa hanay ng kabataang Pilipino sa kabila ng mga kontrobersiya at hamon sa pamahalaan. Bahagi ang recruitment drive ng layunin ni Dizon na punuin ang DPWH ng mga bata, masigla, idealist na mga professional, partikular na ng mga engineer upang muling palakasin ang ahensya. Higit sa 2,000 engineering positions ang binuksan ng DPWH at ito ang unang serye ng Campus Job Fair para sa mga nagnanais pumasok ng serbisyo publiko o magtrabaho sa gobyerno. Personal namang i-inspeksyonin ni Public Works Secretary Vince Dizon ang isinasagawang drainage improvement project sa kahabaan ng Araneta Avenue sa Quezon City. Tutungo si Secretary Dizon sa lugar ngayong umaga kasunod ng report na matatapos na ang ginagawang drainage improvement project. Ito ay mas mabilis kaysa sa February 2026 deadline ay tinakda ng kalihim. Ayon kay Dizon, ang nasabing proyekto ay tugon sa programang offline kontrabaha na inilunsad ng Pangulong BBM, naglalayong maibsan ang epekto ng matinding pagbaha sa mga panahon ng lansangan sa Metro Manila tuwing masama ang panahon. Kasado naman ngayong araw ang Pandesal Forum kung saan ilang opisyal ng gobyerno ang magbibigay ng update hinggil sa nagpapatuloy na investigasyon sa flood control scandal. Gaganapin ang forum alas 10 ng umaga sa Kamuning Bakery Cafe sa Barangay Kamuning, Quezon City. Present dito sina Public Works Secretary Vince Dizon, Prosecutor General Richard Padulyon, Congressman Toby Tiangco at investigative journalist at TV host na si Ben Tulpo. Magiging sentro ng usapin ang mga ginagawang hakbang para mapanagot at mapakulong lalong-lalo ng mga tinaguriang malalaking isda na sangkot sa katiwalian sa pamahalaan. Magandang umaga, Pilipinas! Magkapatid at pamangkin, arestado naman sa bypass operation. Nakunan sila ng 184,000 pesos na halaga ng shabu sa Davao del Sur. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayo butag usab Kuyang Angel, arestado ang dalawang magkapatid at kanilang pamangkin matapos mahulihan ng iligal na droga sa ikinasang bypass operation ng Davao del Sur Police Provincial Drug Enforcement Unit Merkules ng umaga, Enero 21, 2026 sa sitio Tacup, Barangay Zone 1, Santa Cruz, Davao del Sur. Pinangunahan ng operasyon ni Police Captain Diosdado Nunes II, hepe ng PDEO sa ilalim ng supervisyon ni Police Lieutenant Colonel Darwin Taipen, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency, Davao del Sur at Santa Cruz Municipal Police Station. Isinagawa ang operasyon bandang alas 11:05 ng tanghali. Kinilala ang mga suspect na sina Giovanni Saraza, 41 anyos at Arman Saraza, 23 anyos, na kapwa itinuturing ng kapulisan bilang high value at top priority drug personalities sa lalawigan. Kasama ring inaresto ang kanilang pamangkin na si Alnaher Saraza, 19 anyos. Nakumpiska mula sa mga suspect ang humigit kumulang 27.2 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 184,960 pesos. Kasalukuyan nakakulong ang mga suspect at naharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Daghang salamat, Jun Soter. At para ho sa mga may lakad ngayong araw nito, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem.
Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improved Alcolone. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang DZRH, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang boutique at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ayan, may nahuli na kaagad si Don. Don, kumusta na? Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Kuya Angel. Nandito tayo ngayon sa Barangay Poblacion, Mandaluyong. Ayan. Hindi Marikina, ha? Mandaluyong. Mandaluyong. Okay. Kung sa amin nakita yung avid listener daw simula pagkabata. At ito na nga, nakabag na nga si Sir. Sir, ano pong pangalan? Marlon. Marlon? Yes, Kong Angel. Oo, Marlon. Parang namumukhaan ko si Marlon, ah. Marlon, lumalabas ka ba dati sa ano? Batang... Batang ano? Batang hamog. Joke. Oo. Saan ka dyan sa Mandaluyong? Ito, Barangay Poblacion. Barangay Poblacion. Malayo ba yan? Malayo yan sa loob? Malayo. Sa loob, sir. Sa loob. Sige. Pero alam mo ba si Tita Tita Cleo Elmedulan? Taga Mandaluyong yun. Nandiyan yun. Isa sa pinakamagaling na kumadrona yun. Ano din po, kilala ko din po si Cecil Bangkasa to. Kilala mo si kilalang kilala. Bakit mo kilala si Tita Cecil? Distant relative po. Kamag-anak mo tita mo? Apo. Drona party list. Galing. Kaya pala kilalang kilala niya. Sige Marlon. Ayan, teka muna, ba't ang aga mo naman sa lansangan? Maaga ang pasok, sir. Bakit? Saan ka pumapasok? Ano lang naman, San Juan, sir. San Juan. Ano yung papasukan mo? Ganito ka aga? Medical field, sir. Okay, galing naman. Sige, baka mahuli pa. Bigyan mo na doon yung ating mga premyo. Kuya Angel, dahil Batang RH, si Kuya, bigyan na natin yan ng isang 1,000 pesos. At kapag nahulaan niyo ang ating word of the day, meron po yung DZRH mini component. Drop. Ayan, bigyan na natin ng DZRH mini component. At syempre, ang ating Chinese New Year Media Noche at ang pinakabago, pinakamabango na Pride Detergent with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom with Stay Away Formula. 2 kilo na yan, kaya kahit anong labahan, kaya yan. Mukhang si Marlon. Si Marlon naman, di yata ito naglalaba. Mukhang maraming naglalaba para sa kanya, no ha? Naglalaba. Sige Marlon, congratulations ha. Salamat. Salamat. Thank you. Okay, Congratulations congratulations. po, sir. Kaya naman sa mga gusto pang manalo na instant 1,000 pesos, tutok lang sa DZRH Malakas promo. Malay nyo, kayo na ang susunod na swerte. Ito, si Don Carlos para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malakas Promo! Ang liit talaga ng Earth. Mantakin mo yung pamangkin ni Asek Cecil Bangkasantos. Asek Cecil, nagkalat pala yung magagandang lahi ho ninyo. Congratulations. Good morning kay Asek Cecil Bangkasantos. Uy, pinababati naman ng pamilya Tarok ang pagpanaw ni Joan Tarok nitong January 19. Ang kanyang labi ay nakahimlay sa Eternitas Chapel, Columbarium, Hestia Chapel sa 3rd floor. Ang araw po ng pagbisita o schedule na bisita, January 21, kahapon po ito, nagsimula kahapon, para sa mga pamilya at kamag-anak. At ngayong araw na ito, January 22, bukas naman sa mga kaibigan at kakilala. Taos puso pong nakikiramay ang DZRH at ang buong MBC sa pamilya at mga nagmamahal sa mga naulila ni Joan Tarok. Ito po ay anak ni Manong Jo. Bata pa, ang bata pa.
Ang panawagan ay galing po kay Popoy Tarok, yung kanya pong kapatid na pogi. Yan ha. Nakikiramay ho tayo sa pamilya Tarok. Ilan taon lang to? 40 plus. So, cardiac. Naku. Kaya iingat ho tayo ha. Iingat ho tayo sa ating mga kinakain at sa ating lifestyle. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga San Andres Bukid, Maynila. Aktibong miyembro ng NPA sa Northern Samar sumuko sa 20th Infantry Battalion. Nag-surrender din ito ng iba't ibang uri ng armas. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RS34. Jane, good morning. Isang dating aktibong miyembro ng New People's Army sa Bayan ng Las Northern Samar ang sumurinder sa militar. Sa rekord ng otoridad, kilala ito sa kanyang alias na si Mutao, isang unit militia at miyembro ng Communist NPA terrorist sa ilalim ng Regional Guerrilla Unit Eastern Visayas Regional Party Committee at sumurinder ito sa 20th Infantry Wheeled Battalion ng Barangay San Francisco, Las Navas, Northern Samar. Nahikayat ito dahil sa patuloy na localized space engagement sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan, mga officials ng barangay at komunidad. Sa kanyang pagsuko, kasabay ang pagsusurinder ng iba't ibang uri ng armas, nananawagan naman ng opisyal ng 20th Infantry Battalion sa iba pang miyembro ng New People's Army na bukas ang pintuan ng pamahalaan sa kanilang pagsuko. Samantala ay pinuri naman ni Brigadier General Carmelito Pangatungan, Commander ng 8th Infantry Pacemaker Brigade, ang 20th Infantry Battalion dahil sa epektibo at patuloy na pagsisikap para sa kapayapaan. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagang salamat, Jane. Nakatagtang imbestigahan ng Kamara de Representantes ang mga politikong umano'y sangkot sa malawakang smuggling ng sigarilyo sa bansa na nagdudulot ng 44.8 billion pesos na nawalang kita sa pamahalaan mula sa sin tax noong nakarang taon. Sinabi ni Congressman Miro Kimbo ng Marikina, Chairman ng House Committee on Ways and Means, tila naghahari ang impunity o kawalan ng takot sa batas ng nagpapatuloy na pagpasok ng ilegal na sigarilyo sa Pilipinas. Sinabi ni Kimbo, hindi dapat kalimutan na 50% ng kabuang sin tax na kinukolekta ng gobyerno na pupunta sa healthcare program, partikular na sa PhilHealth. Bukod sa bilyong pisong pagkalugi sa buwis ng pamahalaan, ikinababahala rin ni Kimbo ang madaling pag-access ng mga kabataan sa murang sigarilyo na hindi dumadaan sa tamang regulasyon at pagbubuwis. Kamakailan lamang ay nakakumpiska ang Bureau of Customs ng milyon-milyong pisong halaga ng mga puslit na sigarilyo sa bansa bilang bahagi ng serye ng anti-smuggling operations ng ahensya alinsunod sa utos ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Isang opisyal naman ng Bureau of Customs na appointee ni Pangulong Bongbong Marcos ang nag-resign dahil sa personal at seguridad na kadahilanan. Kinumpirma ito ni Customs Assistant Commissioner at Concurrent Spokesperson Philip Vincent Maronilla matapos tanggapin ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at ng Malacanang ang resignation ni Deputy Commissioner for Internal Administration Michael Cristobal Permin. Tumanggi si Maronilla na kumpirmahin kung ang pagbibitiw sa tungkulin ni Permin ay may kinalaman sa mga alegasyon ng korupsyon na inihain ng isang multinational company. Ginawa ni Permin ang pagbibitiw sa tungkulin sa harap na rin ang patuloy na pagsisikap ng Pangulong Bongbong Marcos na malabanan ng korupsyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Si Permin ay isa sa dalawang palace appointee na nag-resign. Una si Attorney Marlon Pritz Broto na nagsilbi bilang District Collector ng Port of Subic at Direktor ng Port Operation Service and Connection Service. Inilagay si Broto sa floating status habang iniimbestigahan dahil sa manoy mga irregularidad na kinasasangkutan nito. Matatanda ang unang sinibak na ni Commissioner Ariel Nepomuceno, si Intelligence Officer 3 Paul Oliver Pacunayan, ang tumatayong head ng Customs Intelligence and Investigation Service sa Port of Manila matapos ding ireklamo ng katiwalian. Top 5 most wanted persons sa kasong rape sa Bataan nadakip naman sa Malabon City. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Arestado na magkasanib na puwersa ng Bagak Municipal Police Station, Longo Sub-Station 5, Malabon City Police Station at 2nd PMFC Bataan ang isang top 5 most wanted person sa provincial level sa Bataan na may kasong rape. Naaresto ang suspect alas 5:10 kahapon ng hapon matapos matuntun ito sa kanyang pinagtataguan sa Barangay Lungos, Malabon City. Ang suspect ay kinilala
sa alias Tasio 49 gulang. Isinagawang operasyon na pinamunuan nito ni Police Captain Gelserio Diso Jr. sa ilalim ng pangangasiwa ni Bagak Chief of Police, Police Major Roger Pisinio, at sabisa na rin dito ng warrant of arrest na inisyu ng RTC Branch 2 Family Court, Balanga City, Bataan nitong November 2025 na no be recommended. Matapos ang pag-aresto, ipinalam sa suspect ang kanyang mga karapatang konstitusyonal at siya ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng Bagak Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon bago ibalik sa hukuman na naglabas ng warrant of arrest. Dani Kubilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating masuki dyan po naman sa Pampanga. Ma'am Evan lang sa Las Vegas, Nevada. Kumusta na po kayo? At maganda umaga po sa mga suki natin dyan sa Japan. Ohio gozaimasu. Kay Kuya Kaloy. At maganda umaga din po sa mga suki natin sa iba't ibang panig ho ng Amerika. Baka pabalik ho yung mga seafarers din natin ha. Yung mga galing Hong Kong, ng Taipei. Wag na tayong magpasalubong na imported na tsokolate dahil meron po tayong tangerine chocolate. Ayan po yung brand ng mga magdiniyog, ng mga magsasaka sa lalawigan po ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho ang ating mga kababayan, mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, pero taste local, taste global, and looks global. Dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman po ay ating tangkilikin. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! Nako, -3 daw po ang temperatura ngayon dyan sa Japan. Talaga ha. Kaya doon sa mga pupunta ng Japan, magbabakasyon. Huwag niyong kalimutan ang inyong mga winter jackets ha. Nakaranas sa matinding snowfall o pagulan ng niebe ang far eastern part ng Russia, yung Kamchatka Peninsula. Matapos ang mahigit 6 na taon kung saan sinasabing nalampasan nito ang 146-year national record. Ayon sa Weather Agency, umabot ang average na 170 centimeters o 5.5 feet ang taas ng niebe sa buong lungsod at iba pang mga residential area, habang ang snowdrift naman ay lumagpas ng 2.5 meters o 8 feet. Ayan o, kita. Lubog ang mga building, lubog ang mga bahay ha. Oo. Hindi na gumagana ang kanilang mga aircon doon, heater. Naku, lumubog yung mga sasakyan. May mga bahagi rin ng lungsod na nakapagtala ng hanggang 12 meters na taas ng snow. Sapat para matabunan ang ilang palapag na apartment building, gayon din ang mga sasakyan. Ay, grabe no ha? Oo. Sige, gugustuhin niyo pa magka-snow? Tingnan niyo. Yeah. Pero yan po ay sa far eastern portion ng Russia, yung Kamchatka Peninsula. Dahil dito napilitan po ang mga residente na maghukay ng tunnel palabas ng kanilang mga gusali o bahay dahil barado ang pinto at ang kanilang mga bintana. Maganda umaga, Pilipinas! Gustuhin po rin natin sa Pilipinas, di ba? Dito, pagka mainit, magpaypay ka. Gusto mo na medyo malamig, akyat kang Bagyo. Pero hindi naman ganun katinding lamig. Kasong financing terrorism at illegal possession of firearms and explosive ng tinaguriang Tacloban 5, didesisyonan ng RTC Branch 45 sa Tacloban City ngayong araw. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Penegti ngayon ang pagbabante at seguridad ng Bureau of Jail Management and Penology sa magiging promulgation o desisyon ng Korte sa Tacloban 5. Ito ang sinabi ni BGMP 8 Assistant Regional Director for Administration, Jail Senior Superintendent Jerome Berbo, maglalatag ng maraming mga BGMP personnel
na magbabantay sa seguridad sa mga akusado na pupunta sa Regional Trial Court Branch 45 ngayong umaga, maliban lang sa mga PNP personnel sa Tacloban. Ang desisyon o promulgation ng korte labang kina Frenchie May Compio na community journalist at aktivista na si Mariel Domikil. Sila ang naharap sa kaso na financing terrorism, illegal possession of firearms at explosive na nahuli. Ang dalawa kasamang 3 iba pa na mga akusado sa kanilang tanggapan sa lungsod ng Tacloban na nakumpiskahan na malaking halaga ng pera, baril at granada na pinasinungalingan naman ng mga akusado. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy. 14 degrees daw po sa Korea. Tapos sabi naman ni Noel Sikat sa amin dito sa Alberta, Canada, minus 20. Ganun, lamig ano ha? Malaki ang binabaan ang kahirapan sa pagkain sa Pilipinas sa ika-4 na quarter ng 2025 ayon sa inilabas sa survey ng Octa Research tugon ng masa. Udyat ito na gumagana ang pressure sa mga pamilya habang gumaganda ang akses sa pagkain at nagiging matatag ang presyo sa gitna ng mga ginagawang hakbang ng gobyerno. Palagod na tinanggap ni Agriculture Secretary Francisco Tullarol Jr. ang resulta ng survey na anya'y bunga ng napanatiling mga aksyon upang maayos ang supply sa pagkain at masuportahan ang consumer at ang mga producer. Binigyan din nito na mabilis ang expansion ng mga pangunahing inisyatiba ng gobyerno sa bigas. Sabi nga po ni Secretary Laurel, ngayong taon, pinalawak nila ang mga programa sa bigas ng Pangulong Bongbong Marcos upang maabot ang 15 milyong pamilya o halos katumbas ito ng 60 million Pilipinos. Nais ng Pangulong Marcos na manatili sa 20 pesos ang presyuhan ng bigas hanggang matapos ang termino nito sa June 2028. Sinabi ni Secretary Laurel, inaprubahan ng Pangulong Marcos pati ng Kamara at ng Senado ang mas mataas na budget para sa mga sakahan at mga kaugnay ng mga infrastruktura, kabilang ang pagtatayo ng dagdag ng mga farm-to-market roads, mga cold storage facilities, food hubs, deep water ports, at patuyuan ng palay, yun din ang mga bodega, greenhouses upang mapalakas ang produksyon, maibaba ang presyo ng pagkain at maitaas ang kita sa mga kanayunan. Maganda umaga, Pilipinas! 55 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ultabayo po ay postbiotic with lactococcus lactis-serine plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi kwenteng kutsero, kundi human clinical trial. Ang ultabayo po ay dito ho napatunayan ng mga dalubhasa na yung pong PDC o plasmacetoid indutryxel, yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system, gumagana kapag ito pong ultabayo ay pumasok sa ating sistema. Kasi nga po, nagtataglay po ang bawat kapsula ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-serine plasma. Yan po ang responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya't napapanumbalik ang sigla ng ating immunity. Ilan lamang ho yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug Store, Mesco Drug, Curamed Pharmacy at HB1 Plus Pharmacy. Ngayon, kung may mga katanungan pa ho kayo, may mga concerns pa ho kayo, mag-text lamang sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo naka-standby dyan. At ito pa, kapag bumili ka ng isang box ng Ultabayo Postbiotic 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs until July 31, 2026 only per DOH FDA CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kahapon po may nag-message sa atin na hindi daw totoo na merong tawag dito, available na Ultabayo sa Mercury Drug. Kaya ang ginawa natin, bumili ako. Resibo. Ito na yan, meron. At nakalagay dito sa receive merchandise in good condition. Sa Mercury Drug, nakakasiguro gamot ay laging bago. Maraming salamat po. Please claim your free GC. Ayan, ito yung gift check. MDC GC Ultabayo 100. Ano sinasabi ng mag-message? Alam niyo kung ba't ako napilitang bumili? Kasi pagka gano'n nag-message kayo at nabasa ng iba, pati ho ang FDA mapapasama. Di ba?
aprobado ho ng FDA. Pagkatapos, hindi naman pala sinusunod ng Mercury. Baka yung napuntahan ho ninyong Mercury drug, wala lang ho stock. Pero wag ho ninyo sasabihin wala na ho sa kanilang sistema. Hindi po totoo yun. Yan. Sinikap lamang ho nating ituwid ang isang maling impormasyon na naipost ho sa ating chat group. Mali ho yun, hindi ho totoo yan. Meron po available at kabibili ko lang ho kahapon ng Ultabayo at meron pong ibinigay na gift check. Ayan. So may stock. May stock. Baka dun sa napuntahan ho ninyo, wala. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sa ating mga suking sumasakay ng El Pueblo Taxi, good morning, ha? Salamat din po sa inyong walang sawang pagsubaybay. 2 tulak ng iligal na droga sa Calasiao, Pangasinan, arestado sa bypass operation ng PNP, nakuna ng halos 100,000 pisong halaga ng shabu. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos, Yakbasan, Chikamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Freddy. Timbog sa kinasang bypass operation ng Calasiao PNP ang 2 tulak ng iligal na droga. Batay sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Quintin Casabar Jr. na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arbil Mercolio. Nagkasa ng anti-drug bypass operation ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team pasado alas 3 ng madaling araw sa Barangay San Miguel ng nabanggit na bayan kung saan isang nagpanggap na buyer at nakabili sa mga suspek ng 3 plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 14.30 grams at may street drug price na 97,240 pesos kapalit ng mark money at agad silang inaresto. Nasamsam sa mga suspek ang mark money kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng mga suspek na nasa likod ng rihas na bakal ng Calasiao Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 30, taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Freddy. Samantala, ito na yung ating mahiwagang tunog winner na si Vanessa Estrada ng Calasiao, Pangasinan. Ayan hindi ho ako nagde-determine kung may nananalo. Meron ho tayong in charge dito si Ma'am Mabel, si Ma'am Mabel Aribe Baha. Ayan si Doña Mabel, ang ating tunog master. Vanessa, good morning. Good morning po. Oo, pang ilang panalo mo na ito, Vanessa? First time lang po. Ay, first time mo lang manalo, pero dati ka pang sagot na sagot. Opo, may mag-isang taon na rin. Isang taon na rin sagot na sagot. Finally, nakakuha na. Nanalo din. Paano ho ninyo na-tsempuhan ho yung sagot? Yung sa last clue po na sumisigaw po yung umaga. Ayan, talagang matalas ang pandinig ho ninyo. Yeah, congratulations. Teka muna, nakarating na ba sa inyo yung 8,000? Opo, kagabi po. Kagabi nakuha ninyo. Ayan, walang tax yun Walang bawas yun. Buong buo. Di ba? Buong buo. Ayan. Oo. Ano ba ginagawa nyo dyan sa Calasiao? Ano po? Nasa bahay lang po. Sa bahay lang. Oo. Ay, yamanin si Ate Vanessa. Nasa bahay lang. Hindi. Nag-aalaga ng mga chikiting. Opo. Ayan. Siya, sige. Masantos siya kabasangan sa ating mga kababayan dyan sa Calasiao, ha? Di ba dyan sa Calasiao, dyan yung yung masarap ang puto? Opo. Ayan. Malakas pa rin ba ang puto dyan sa inyo? Opo. Siya, sige. Masarap ng puto namin dito. Masarap ang puto. Pero hindi kayo nagbebenta ng puto? Hindi po. Siya, sige. Anyway, Ma'am Vanessa, congratulations. Kaano-ano nyo naman si Jinggoy? Di ba? Estrada Vanessa Estrada. Akala ko ito kamag-anak nyo. Kumustahin na natin siya. Hindi. Siya, sige. Binabati ka mo siya ng kanyang mga kausa. Ay, kausa. Wala pa pala, hindi pa pala. May kakausa pala ngayon, si Bong Revilla. Yan. Ma'am Vanessa, congratulations. Thank you. Magandang umaga. Sige po, congratulations si Vanessa Estrada ng Calasiao, Pangasinan. Maganda umaga, Pilipinas! Oras sa buong kapuluan, 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga.
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hammerate FA, the blood vitamin. Champion detergent, tapat po sa inyo. BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 3 minuto na makalipas sa alas 5 ng umaga. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Okay, mamaya pag-uusapan natin ang goiter, ha? 22 January 22, 2026 tayo ngayon, Thursday. Balikan natin ang mga balita. Pangulong BBM tiniyak ang patuloy na suporta sa mga atletang Pilipino sa pagpapalakas ng sports development sa bansa. Detalye ng balita mula kay Let Narciso RH14. Let, good morning. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na marami pang kabataang Pilipino ang susunod sa yapak ng mga atletang Pilipino. Kaya naman isinusulong anya ng pamahalaan ang pag-angat ng kalidad ng sports development sa bansa. Sa kanyang talumpati sa homecoming celebration para sa mga atletang sumabak sa 33rd Southeast Asian Games, binagit ng Pangulo ang mga ginagawa ng administrasyon para patuloy na masuportahan ang mga atleta at maisulong ang sports development. Kabilang dito ang pagpapalakas ng grassroots and youth sports programs. Dinagdagan rin anya ang mga kinakailangang pasilidad para sa pagsasanay at todong suporta sa mga atletang lumalahok sa pandaigdigang kompetisyon. Ayon kay Pangulong Marcos, ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng ito para hubugin ang mga susunod na henerasyon ng atletang Pilipino. Una nang inanunsyo na Executive Secretary Ralph Recto ang pagtutulungan ng PAGCOR at Philippine Sports Commission para sa pag-upgrade ng sports facilities at pagpapalakas ng athlete development sa buong bansa. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Lumalalang mental health problem naman sa mga BPO workers, ikinabambahala ni Senator JB. Detalye ng balita mula kay Raymond Edpaz, RH28. Raymond, good morning. Nagpahayag ng pagkabahala si Senador J.B. Ejercito sa lumalalang problema sa mental health na kinakarap ng mga nagtatrabaho sa Business Process Outsourcing o BPO. Sa hearing ng Senate Committee on Labor ni Senador Raffy Tulfo, dumulog ang mga kinatawan ng mga BPO workers at inilahad na marami sa kanilang mga kasamahan ang apektado ang mental health. Ito ay dahil sa kanilang stressful work conditions, night shift schedules at lifestyle factors. Aminado si Ejercito na dahil sa kakaibang sitwasyon ng trabaho ng mga nasa sektor ng BPO ay marami sa kanilang nagkakaroon ng mental health problem. Pinaalalahanan ng senador ang mga ahensya ng pamahalaan at mga employers na saklaw na ng Universal Healthcare Law ang mga mental health services. Kinabibilangan ito ng libreng konsultasyon at maintenance medicine sa pamamagitan ng PhilHealth. Hinimok ni Ejercito ang Department of Labor and Employment o DOLE na tiyakin na mabigyan ng mental health at wellness leave ang mga empleyado. Binigyang din ng senador na ang pangalaga sa mental health ng mga manggagawa ay hindi lang sa lugar ng trabaho kundi ito ay dapat prioridad na pagtulungang tugunan ng gobyerno, mga employers at healthcare providers. Ito si RH28, Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Raymond. Nakuhaan muna natin ang pagkasa. Kasama na natin si Ma'am Chanel Dominguez. Ma'am Chanel, good morning. Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin para sa ating weather update. So itong pong low pressure area na si dating Ada, nasa loob pa rin naman po siya ng ating PAR. Huling namataan sa layong 1,155 kilometers east ng southeastern Luzon. Wala naman po din itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Sa ngayon, umiiral po na malakas ang northeast monsoon dito sa may Luzon at Visayas. Dulot nito, makakaranas ng maulap na papawirin na may mahihinang pag-ulan dito sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Caraga, Aurora, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Camarines Norte, Camarines Sur, Northern Samar at Eastern Samar. Sa nalalabing bahagi naman
ng Luzon kasama na Metro Manila, Visayas at Northern Mindanao, bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rain. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon, pero asahan din po natin yung mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. At yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Chanel, wala nakataas na gale warning, no? Meron po sa ngayon po, dahil Meron? malakas po yung bugso po Oo. ng northeast monsoon po natin, so umabot din po ng Mindanao po yung ating gale warning. So ingat po yung mga kababayan po natin, lalo na po sa eastern section po ng bansa natin. Bakit si Ada ayaw lumabas? Ba't ayaw umalis? Ano po, meron po, tinitingnan pa po kasi mukha pong bababa pa po yung truck po niya, pero more on dahil po sa northeast monsoon na tumutulong po sa kanya. Pinipigilan siya ng amihan. Yes po. Okay, sige. Ma'am Chanel, thank you. Salamat din po. Si Chanel Dominguez mula po naman sa Pag-asa. Dalawa naman ang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family wrapping compound improved alcohol. Ayun po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family Ramig Alcohol para DCRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Ramig Alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama na natin si Brian Pasadas mula po naman sa Theoxis Health Ventures dahil kahapon nga po may babala ang Department of Health sa publiko laban po sa mga nagbibenta ng gamot daw sa goiter at saka thyroid, ano ha? Ginagamit pa ang logo ng DOH, ano ho? Sabi ho ng DOH mapanlin lang ang ganong klase ng mga advertisement, ano ha? At ginagamit din ang mukha ng isang kilalang health expert, ano ha, para magmukhang lehitimo ang kanilang mga ibinibentang produkto. Ano kung nakakabahala ho yung ganyang mga practice. Kaya ang sabi ho ng DOH, mag-iingat ho tayo laban sa mga ganyang mga panloloko na ginagamit ang logo ng Department of Health para lamang magbenta ng food supplement para sa goiter at thyroid disease. Para mas maintindihan natin, bakit nga ba mayroong thyroid disease ang isang tao? Kasama natin ngayon ang isang napakagaling na pharmacist, no ha? Mapagmahal sa asawa at mabuting ama. Ayan. Higit sa lahat, magandang lalaki. Ayan, ha? Merry Christmas, Ninong. Kasama na natin si Brian Pasada. Sir Brian, good morning. Good morning, Kong Angel, at sa mga tagapakinig at nanonood sa atin dito sa Magandang Umaga. Bakit nga ba may thyroid? Ang alam ko lang, di ba yung thyroid yung bosyo? Yung lumalaki dito. Yan. Oo. Linawin natin yan, mga misconception yan. Akala ng mga tao, no, merong thyroid, hindi lahat tayo may thyroid. No? Lahat tayo may thyroid. And this is a very important na gland sa atin. No? Andito yan, it's like a butterfly shape somewhere here. At mahalaga yung role niya, no. Lahat ng tao may thyroid gland. Kapag mamaga yan, no, kapag lumaki yung thyroid gland natin, meron yang lobes na tinatawag. Pag lumaki yan yung goiter na tinatawag. No, yung bosyo. So pag lumaki yan, ibig sabihin may problema yung thyroid gland mo. Mahalaga yung thyroid gland sa atin, no? Kasi yung thyroid gland, it may be a small gland, pero ang tindi ng control kasi yan it affects your energy, your heart rate, your weight, your temperature, no, your mood, muscle, tsaka yung metabolism. So even reproductive health mo naapektuhan yan, no? So kapag nagkaroon ng problem yung thyroid mo, multiple organs can feel it at once kasi nga metabolism, no? Hindi rin siya basta lang dahil meron kang bukol dito, no? Parang lumalaki yung dito ko. Goiter to. Kailangan ko kagad ng gamot para sa goiter. Mayroong magkaiba yan, no? So ang ginagawa ng mga doctors dyan, they will do a test, a laboratory test. So they will prescribe a laboratory test para malaman, hypothyroidism ba yan or hyperthyroidism? Magkaiba kasi yung gamot na ibibigay ng mga doctors natin kapag ka-hypothyroidism.
usually bibigyan niya ng hormonal replacement. Ibig sabihin, bibigyan ka ng hormone para magbalanse yan. No? Kapag ka hyperthyroidism, iba rin yung gamot na ibibigay ng doctor dyan para ma-regulate naman yung sobrang dami or overexcretion ng thyroid hormone natin, specifically your T3 and your T4. Now, ang problema natin, Kong Angel, sa mga food supplement no, na lalabas regarding sa goiter, mahirap kasi malaman kung anong klase yon. Hypo ba yan o hyper? Hindi pag namagayan, hyper ha. Kasi misconception natin, namaga. So, ibig sabihin hyper. Hindi. Even hypo, pwedeng lumaki yung gland natin. So, yun yung reason kaya kailangan ng laboratory test. So, pagka ikinlaim natin no, na, ito, no, para to sa goiter, hindi mo pwedeng i-jump kagad yung conclusion na yon. Ang nakakatakot kasi dito, Kong Angel, no, ang hyperthyroidism can even cause death. Kapag ka hindi siya naaagapan. Yes, Kong Angel, kasi tumataas yung hormone mo, no? Mataas yung metabolism mo, but body system mo, it speeds up. So, again, pagka ganyan, nagkakaroon ka ng palpitation, heat intolerance and sweating, anxiety and irritability, you even feel tremor, poor sleep, and muscle weakness. So these are some of the symptoms of your hyperthyroidism. Ito yung nakikita natin. So bakit sinabi ko kanina na delikado pag nag-hyperthyroidism ka? Kapag ka sobrang bilis ng nagkakaroon ng palpitation, sobrang bilis ng metabolismo mo, mabilis maubos yung energy mo, you can even have heart problem. So pwede kang mag-cardiac ng heart failure for this case. Kaya tama yung sinabi ng Department of Health, mag-ingat kasi hindi basta yan, no? Kailangan magpa-check talaga sa doktor para makita ano specific. Ang delikado dyan pag huli na. Ang hypothyroidism naman, pwedeng namamagaan, malaki din yung gland niyan, pero constant fatigue yung nararamdaman, nagwe-weight gain. So nakita natin difference, di ba? Hypothyroidism, weight gain ka kahit hindi ka nag-overeat. Hyperthyroidism ka, nagwe-weight loss ka kahit sakto yung pagkain mo. Ganyan katindi yung effect ng gland, no? Okay. Cold intolerance, no? The constipation, hair thinning and dry skin, brain fog and low mood kapag hypothyroidism. Kaya mahalaga magpa-check up sa mga doktor, makita sa laboratory ano yung problema mo specifically with your thyroid para sakto yung gamutan. Sir Brian, bakit ang nakikita natin may bosyo lagi mga babae? Ang mga lalaki ba nagkakaroon din ng bosyo? Mas madalas ang kababaihan, no? Kasi again may hormonal issue yan, no? Usually women has higher risks. Tapos postpartum, no, and people with autoimmune disease, no. So yan yung mga usually tinatamaan. So kaya mas madalas nakikita natin na mga kababaihan yung nagkakaroon ng bosyo kasi nga it's hormone it's hormone. The female immune and hormonal systems interact more, no? And the thyroid sits right in the crossfire. So yun yung problema natin doon. At yung estrogen nila, no? It affects as well their immune behavior. So that's the reason why higher estrogen exposure can also increase their risks. So that's the reason why yan yung mga sinisilip natin. Plus of course, pregnancy stresses the thyroid. That's why. Pero ang mga lalaki, nagkakaroon din ng bosyo. Sabi mo, mas uso lang sa babae. Meron din. Itong atin, hindi naman to bosyo. Talagang taba ito eh. Taba yan. Sa atin may Adam's apple. Akala nila. No? But it's somewhere here. Pero kahit mga lalaki, eto, double chin. So, hindi double chin yan. Kaya pinapa-check yan. No? Check yan. Kinakapa yan ng doktor kung namamaga yung gland natin. Okay. When does it happen? Kailan nangyayari yung pagkakaroon ng bosyo? Kasi kuminsan, ang bata-bata pa may bosyo na eh. Bakit? Hindi siya hindi siya kayang i-define, no? Bakit siya laging nangyayari? But the common we can say, no, that causes this at kailangan bantayan natin yun nga yung pag nararamdaman natin. So anong symptoms? Increasing, no? Anong Siguro symptoms? ang tanong, bakit increasing yung thyroid problems natin? Autoimmune, chronic stress, it affects your hormone signaling. So, kapag chronic yung stress, it affects your hormone signaling. Meron kang iodine imbalance.
So kapag may iodine imbalance ka, that can also cause problem. Of course, aging. And then kaya kanina kong Angel, hindi ko ma-eksakto, no? Kasi meron din yan genetic predisposition. So possible na genetic, pero possible na iodine imbalance. So kaya kailangan sinisilip natin. So ang symptoms talaga na nababantayan, again, constant fatigue, weight gain without overeating, cold intolerance, no? Constipation, paninipis ng buhok or dry skin, brain fog, low mood, muscle stiffness, and joint pain. Hypothyroidism. Hyperthyroidism, palpitation, weight loss, heat intolerance, anxiety, irritability, tremors, poor sleep. So, kapag usually 3 or more symptoms ang nararamdaman, sabay-sabay, and usually naglalast yan for weeks to months, at hindi siya related lang with your diet or age, you don't normalize this. No? Go to your doctor. Madali lang naman yung lab test niya. No? They will just get the T3, T4, and TSH para malaman ng mga doctors natin more or less ano yung problema mo. Sa probinsya, ginagawa nila pagka may ganyang mga nararamdaman, medyo namamagana yung dito sa may baba ng leg, lalagyan lang ng anyil eh. Hindi ko naman maintindihan anong connection ng anyil dun sa ano. Di ba? So walang katotohanan yun ha. Pinakamaganda punta kayo ng doktor. Yes, kasi again, hindi ibig sabihin may goiter, hypo ka, or hyper ka. So kaya wala siyang one solution lang agad na ito na yan, namaga, ito ibigay mo. You don't do that. Teka mo, kakulangan daw na, sabi mo kanina kakulangan ng tulog. Anong kinalaman ng tulog dun sa goiter? Kasama, no? Chronic stress, no? Chronic stress kasi yan, kasama sa mga possible na causes niyan, and then lack of sleep. Again, alam naman natin, no? When you have proper sleep, your body resets. When your body do not have enough sleep, hindi nagkakaroon ng misfiring. Yung tinatawag natin na may misfire yung mga hormones natin, hindi nakakapag-reset ng tama. Kaya your doctors would always say, get enough sleep for your body to reset and gain again yung tamang control sa katawan natin. Ayan. At dyan makakatulong din ang Ultamayo. Ayun ha, para magkaroon kayo ng magandang tulog. Hindi ho makakatulong sa inyong goiter, pero makakatulong para ma-achieve yung magandang tulog at mag-reset ang inyong body system. Ayan. Yan. Magandang i-highlight natin yan. Ha? Hindi gamot sa goiter ang Ultamayo. It helps in your immunity. Yes, it can help in your stress para ma-lessen yung risk natin. And another thing kong Angel, usually yung mga may goiter, dahil nga mayroong mga misfiring yan, no? Nagkaka-problem yung hormone natin. Nagkaka-problem din sila with your muscle and their joints. So, dyan naman, pwede namang makasupport. Again, support lang si Ultaflex for that. So, kapag nakakaramdam sila ng pananakit ng tuhod, usually osteoarthritis and muscle weakening, that's where your Ultaflex can help. But again, it's not a treatment for goiter. Okay. Kaya kung may mga katanungan pa ho kayo, ha, tawag lang ho kayo. May mga medical experts ho tayo nakastambay sa 0931-033-2871. Yan. Sir Brian, thank you for joining us and thank you for educating us about goiter at hypo and hyperthyroidism. Okay, thank you. Maraming salamat. Thank you. Inuulit ho namin ito hong nandito sa ilalim ko. Yan. Ano ho yan? Bil. Anong tawag to? Taba lang yan. Taba. Hindi ho yan goiter. Yan. Kaya nga, di ba, pero nakikita natin, mas prominent sa mga babae. Yung pala, pati mga lalaki, nadadali din po yan. Iodine deficiency din daw, sabi ni Bentong. Maganda umaga, Pilipinas! Kantsaw na solar at hindi infra ang may ghost project tinawag na ridiculous ni Congressman Leandro Leviste. Yan ang ibabalita sa atin ng Manamilki Regulan, Irish World. Manamilki? Ridiculous o katawa-tawa, reaksyon to ni Batangas Representative Leandro Leviste sa mga kantsaw sa social media na hindi lamang pala mga infrastructure kundi maging solar ang meron ng mga ghost project. Ayon kay Leviste, kung ihahambing sa infrastructure projects ng DPWH, masasabing ghost project ang isang proyekto kung merong inilaang pondo ang gobyerno pero walang natapos. Anya sa issue ng solar power projects, wala anya ibinayad ni piso ang gobyerno
sa kanyang kumpanya. Pero tila nakalimutan ni Leviste, ito ay sa usapin ng franchise kahit patuloy niyang itinatanggi na ibinenta na niya ang kanyang solar energy franchise sa Solar para sa Bayan Corporation na nabigyan ng congressional franchise. Malabo rin ang sagot ni Leviste kung handa siyang maimbestigahan ng Kamara dahil umanaw sa paglabag sa batas tungkol sa prangkisa. Sakali namang matuloy ang hearing, sinabi ni Leviste na mag-e-enjoy daw siya dahil pagkakataon ito para muling hamunin ang mga kapwa mambabatas na isa publiko ang kanilang SALN para makita kung ilan sa kanila ang may shares sa mga kumpanya na may kontrata at prangkisa sa gobyerno. Narito si Batangas Representative Leandro Leviste. Mag-enjoy ako dyan dahil mananawagan ako na isa publiko ang mga SALN ng lahat ng mga kongresista sabay-sabay at tignan natin ano ang mga shares nila sa mga kumpanya na may mga anumang mga kontrata sa gobyerno, ang mga prangkisa at iba pang mga dealings na may kaugnayan sa mga komite kung saan sila nakaupo. Dahil ito po ay importante ngang tignan ng taong bayan. Ang masasabi ko po ay ako po ay walang tinatago dahil ang shareholdings ko sa mga kumpanya ko ay nasa aking SALN at ako po ay sadyang umiiwas sa mga talakayan tungkol sa enerhiya. Wala ako sa Committee on Energy, sa franchises at sa iba pang mga similar na komite. Sa report, pinagmumulta ng Department of Energy ng 24 billion pesos ang Solar Philippines Power Holdings Incorporated, ang parent company ng Solar Energy Empire ni Congressman Leviste. Ako si Milk Reguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong ang lalaking pumaslang kay dating Prime Minister Shinzo Abe matapos mapatunayang guilty sa pagpatay sa naturang opisyal noong 2022 sa kasagsagan ng isang rally sa Nara City. Bagamat umamin sa krimen si Yamagami noong nakarang taon, naging usap-usapan sa Japan kung anong parusa ang nararapat para sa kanya. Ayon sa depensa, biktima si Yamagami ng religious abuse dahil sa naubos ang yaman ng kanilang pamilya dahil sa debosyon ng kanyang ina sa Unification Church. Nagtanim ng galit si Yamagami sa Prime Minister matapos malaman ang ugnayan ng dating leader sa nasabing kontrobersyal na simbahan. Dito sa Pilipinas, iba. Ang mga simbahan nag-i-endorso ng kandidato. Maganda umaga, Pilipinas! 24 makalipas ang alas 5 ng umaga. Number 1. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:30 ang oras sa buong Kapuluan. Kasama na natin ang spokesperson ng Bureau of Jail Management and Penology, si Superintendent J. Rex Joseph Bustinera. Colonel, magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga po at sumusubaybay sa inyong programa. Opo. Ay, teka muna, kumusta na si Senator Bong? Maayos naman po, wala naman tayong negative report tungkol doon. Oo. And ano yung tinutuluyan niya? Teka muna, sabi niyo mahigit 3,000 yung nakakulong doon sa bagong Quezon City Jail? 3,600, City Jail ho yun eh. Nasa selda ho siya, nasa selda. May kasama siyang detainee sa loob ng ng kulungan? May ho siya eh, 5 ho kasi silang dinala galing Sandigan Bayan. Ang protocol ho natin eh, magkakasama ho sa isang, hindi ho muna hinahalo. Oo. Kasi for 7 days sa general population. Kaya, sino kasama niya? Nandun muna sila. Sila Bryce Hernandez and other party. Yung natin, mga selda, anong capacity niyan? Mga ilang detainee ang pwede sa isang... Bagong design niya naman ho ito, mga modern design na natin ng kulungan yan. So sa 47 square meters ang laki niyan to 50 square meters. May 5 itong higaan, double deck. May sariling banyo, isa. May sariling banyo ha? May palikuran at may shower. High-end. May lavatory, may lockers, may mga lagayan silang damit doon. Social, ito nga nakikita namin. Nakikita namin yung video, iba pala, hindi, Sandigan Bayan ito. Hindi yung City Jail, hindi yung City Jail. Hindi yung bagong Quezon City Jail. Yung rehas, yun na po. At lahat naman ng nakakulong na 3,600. Isa lang ang selda. Ganyan lang din ho.
Okay. So sa isang selda, 6 more or less ang nakadetain. Opo. Pero pag sa general population, 10 ho ang 10. laman niyan. Okay. Tapos yung 10, may sarili din silang CR. Opo, yun na po yung CR nila. May sarili din yun. May sarili. Bawat selda may sarili-sariling CR. Yes, correct. Lahat dapat may access sa tubig ho. Kaya ganyan yung design niyan. Teka muna. Ganyan na, Colonel, lahat ng kulungan natin. Almost kasi 142 projects yan, ng mga ganyan na modernang facilities ay ganyan na ang design kasi minamodernize na ho natin ang kulungan Kahit sa probinsya, ha? Tayo sa Marawi. Opo, ganyan po. Marawi, nung pinatayo natin yung bagong Marawi City Jail dahil nag-iba, ganyan na rin ho. Sambuanga may bagong ganyan din. Muntinlupa, parating na Muntinlupa City, Dasmariñas, mga bagong tayo, Cebu, at Bataan. Marami pa hong mga kulungan niya na mga moderno at bago na. So reformative na talaga, ha, yung ating mga detention facility. At gusto natin makatao talaga yung disenyo ng kulungan. Tapos yung siksikan, na ho. Pero yung mga detainees, allowed silang magdala ng sariling damit? Damit? Hindi ho pwede. Yung pantalon ho at short at underwear, allowed naman ho yan for consideration dahil hindi pa naman ho sentensado yan. At ginagamit rin ho pa nag-hearing pag lumalabas. Pero pantaas ho, dapat ho dilaw lang. Yung kaya may issue ho kaming uniform sa kanila. Okay. Ano yun? Talagang may budget? May budget ho yun. Inibigyan ho silang 2 kapag pagdating at tapos kapag may certain period nakapag-procure ulit, bibigyan ulit sila. I see. 2 lang sa isang, palitan lang? Hindi kanya-kanya? Opo, isang pang-hearing at isang pang-araw-araw. Kaya nga ho, limitado lang ho yung budget naman natin dyan. Ang hirap naman nun. Kaya ho, ini-encourage din namin na magdala ng plain yellow na damit. Tapos yun na lang ang tawag dito, bubordahan, mamarkahan ho. Mamarkahan. Pinapamarkahan ho. I see, okay. Paano pagkain? May budget naman ho sila, 100 pesos, paghahatiin ho yun sa 3 hanggang 4 na kain. Ganun, 100? Opo, mas malaki na ho yan, 70 ho yan last year. Tumaas na. Agad tumaas din ho. Pero pwedeng magdala. Pwede silang magpahatid. Kung hindi pa naman, kung under trial ka pa. Wala pang final conviction. Pwede naman ho, basta dala ng dalaw, lutong pagkain, at kasya lamang sa isang tao. Ganun? Tao. Hindi pwedeng mag-share? Pwede naman ho, kaya lang kung sobrang dami ho kasi wala naman ho refrigerator sa loob. Kasakit lang ang tiyan. Kami pa yung magbabantay sa ospital. Tapos araw-araw din ang visit habang ikaw under investigation pa? Except Monday ho. Except Monday? Bakit? Yung Monday ho kasi general cleaning day, disinfection, at may mga hearing yan. Yun yung kasagsagan ng hearing. So kanya-kanya sila ng linis din ng kanilang selda, ha? Tama ho. Kanya-kanya rin ho yan. Okay. Tapos ang beddings, walang kutsyon to. Meron hong manipis na kutsyon yan. May issue kaya lang ho naubos na dun sa 3,600. Di ko lang ho, kasi nung naabutan ho namin, wala akong kutsyon Ayun, pwede magdala ng sariling beddings. Upon request ho yan, pero may issue naman ho kasi yung bedding yan na manipis lang na kutsyon. Kasama na ho yun sa budget Okay. Nako, may bakante pa ba? Kasi marami pa ho. Marami pa. Ang Quezon City ay 5,500 ata ho. Marami pa. Malaki pang capacity. Under capacity pa, di pa isiksikan. Kaya pa ho, may 40 na selda pang bakante, 14 at 195 dun sa bagong building, meron pa rin bakante, 195. Ayun. Pero kompleto na rin ang pasilidad yun, ha? Meron na rin. Kompleto yan. May sarili ho yung infirmary, hospital sa loob. May doctor, nurse na yan. May mga rehab programs na area, library. Napag-isipan ho yung pasilidad na yan. Maganda ho yan. Pero walang electric pan?
Meron yung 2 ventilador, kada celda. At ang disenyo naman tagusan ng hangin yan or well ventilated Sa bagay, yan. oo. Ayan, Pero ganda. wala akong aircon. Maganda, ayan, nakikita natin. Malinis naman pala talaga, no ha? Maganda. Ayan. Anyway, Carl, thank you for joining us, ha. Maraming salamat po sa pagtanggap namin tawag, ha. Magandang umaga po. Yes, opo. Thank you. Magandang umaga po. Okay, thank you. Ayan. So, marami pa bakante pala. Sabi ni Sir J. Rex. Malo, sabihin mo kay Sen, may mga bakante pa. At saka dun sa mga kandidato, dun sa mga kongresistang nakahanay na, ha? O meron pa. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan, bago daw meaning ngayon ng PDL, person deprived of luxury. Person deprived of luxury. Hindi, meron naman 2 ventilador eh. Samantala, tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay ng tulong at serbisyong pangkalusugan sa ating mga kababayan. Kasama ang DCRH operating tulong, muling isasagawa ang ika-4 na taon ng Alaga at Tulong Tomasino Medical, Surgical and Dental Mission. Hatid sa atin ng University of Santo Tomas Hospital. Kaagapay ang UST Faculty of Medicine and Surgery, UST Medical Alumni Association in America and Foundation, at UST Medicine Class 1973, yung bukod tangi class. Magsisimula ito ngayong araw, January 22 hanggang 23 and 24. Hatid nito ay libreng konsultasyon para kay lolo, lola, kay nanay, kay tatay, libreng gamot sa ating mga kababayan. Ganyan din ang libreng check-up sa ating mga pedya sa darating na January 24, sa Sabado po yan, para naman sa mga chikiting. Magkakaroon din ng libreng surgical mission. At muli, magkita-kita po tayo sa Alaga at Tulong Tomasino 4.0 Medical, Surgical and Dental Mission. Maraming salamat po sa lahat ng ating kaagapay. Maganda umaga, Pilipinas! And happy birthday kay Boss Jomay Parroco. Boss Jomay, happy birthday. Malu, wala pa bang breakfast? Ayan. Ano niya, si Boss Jomay, masamang biruin to. Tinutotoo, pinapatulan tayo, ha. Boss Jomay, happy birthday. Yan pala, nauna na mag-birthday kahapon. Kahapon pa siya nagpakain? Susme, kung kailan ako wala, ha. Oo, kasabay ni Sister L. Dr. Jessica D. Happy birthday din kay Dr. Jessica D ng Ideal Vision. Ayan, si Dr. Jessica parang hindi din nagkakaroon na dadagdagan ng edad, dahil malinaw lang ang aking mata, ha? Ayan. Happy birthday. Mamalayin ka na nga muna tayo. Nasa Sangandaang Market sa Caloocan si Edwin Duque, Aris 23. Edwin, good morning. Ay, kung tag-girl, natin ko tayo sa Sangandaang Market. Sabi yung mga presyo tulad ito sa panot at 200 pesos sa mga nabibili rito ngayon. Habang itong pakpak ay 170. Yung Adidas, yung masabi nila na pangapaykay, 160 pesos. Ang presyo ng baboy bagyang mataas ng 40 kaysa doon sa kalapit na palengke. Dahil nasa 340 ang presyo ng karne ng baboy. Ang pork chop, 340 rin. Ang giniling 330. Yung pata hulihan ay 350. Habang itong pata hulihan ay 340. Yung jet po ay 300 pesos. Sakyang mataas ng 40 ko ingel kaysa dito sa Monumento Market. Ang kambing ng marami pa rin tumatanggilig, bagamat medyo kamahalan, ay 500 pesos. Habang yung baka ay 400 pesos. Ang presyo naman ng isda, medyo tumaas na naman. Wala sa dating 240, lalo itong bangos, ay 240, itong dagupan, itong bangos sa Bulacan ay makabili ka ng 180 hanggang 200 pesos. Sa tilapia, ang tilapiang Batangas, itong platla, itong itim kulay, ay 140 pesos. Kaya kung gusto mo yung medyo puti-puti, galing ng Bulacan at Pampanga, merong 90 pesos at merong 120 pesos. Ang galunggong, bumaba ng 20 pesos, 280 ngayong araw. Ang yellowfin ay 280 pesos. Ang pusit lumot, 180. Ang pusit kalawang, 180. Yung pang calamares naman, 280. Yung shrimps, merong 180 hanggang 480 pesos bawat kilo. Itong bisubong tunay ko ingel ay 280. Lapu-lapu, 420 pesos. Ang salay-salay, 240 pesos.
medyo bumaba yung presyo ng isda. Lalo na ang tumaas lang itong bangus at tilapia. Yung presyo ng gulay naman, ang ampalaya, muli bumaba ng 140 bawat kilo mula dati 160, kalabasa 50 pesos. Yung kamatis, 160 pa rin yung maliliit at 200 yung malalaki. Abang labanos, 80 pesos. Ang talong, merong 80 yung maliliit na medyo payat, medyo may katandaan na bago harbisin, at 120 yung magagandang kalase. Ang luya, 160, sibuyas, itong sibuyas na produkto natin, 180, yung imported ay 200 pesos. Ang bawang, bawang, 60 pesos bawat kilo. Hindi na pa nagbago yung presyo ng mga prutas. Abang ang bigas, sabi nga ang pinakamura dito yung 37. Pero medyo may kaitiman. Susundan ito ng 40 pesos. Medyo maganda-ganda kunti. At ang susunod dito ko Angel ay 48, 52, 58 at pinakamahal na bigas kayo, dinurado, hanggang 80 pesos. Yung malagkit, 58, yung medyo luma-luma na. Pero yung gusto mong maganda-ganda, mayroong 80 at pinakamagandang klase pa rin sa market ngayon ay 100 pesos. Yan, Kuya Angel, ating price sa monitoring and report sa market na kanina, Market 3. At ito kinagulat ng DZRH, una sa Pilipinas, o sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga din sa mga taga-barangay Tamburan, Catanduanes, ha? Si Boy Vargas, maaga ding gumising, ano ha? Ay, doon sa mga pabalik ko ng Pilipinas, doon sa mga magpapasalubong pabalik ng Pilipinas, wag na hong magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron tayong ditong gawang lokal but taste and looks global. Yan po yung tangerine chocolate. Natulong nga po ni Dr. Helen Tan yung pong mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. I-check po ninyo sa tangerine-chocolate.ph. Nandyan po yung listahan ng mga variants o mga produkto ng tangerine chocolate, iba't ibang klase po ng tangerine chocolate na ang mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy, kaya pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin para mapalakas din ang ekonomiya, lalong-lalo na ng lalawigan ng Quezon. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy. 45 na makalipas ang alas 5. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Meron ba tayong 5 minuto bago mag-iisa sa umaga? Nananakit na ba inyong kasukasuan? Nagkakaringkel? Sumihina na bang kalamnan? Aba, epekto ho yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultraplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para po sa inyong skin at joints. HMB pampalakas ang muscles at glucose green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powder drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na. With proper diet and exercise, hanapin po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultraplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Plunder case ng NBI laban kay Senador Jinggoy at dating Secretary Manny Bonoan tinatasa pa. Detalye na balita mula kay Giselle Ricoport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Tinatasa pa ng Department of Justice ang kasong plunder laban kina Senator Jinggoy Estrada at dating Public Works Secretary Manny Bonoan. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, sumasalang pa sa ebalwasyon at pagsusuri ng DOJ ang isinampa nilang reklamo sa mga nabanggit. Paliwanag niya, aalamin pa ng ahensya kung sapat o kulang ang isinumitin nilang ebidensya bago magkaroon ng preliminary investigation. Una nang sinabi ni Justice Spokesperson Polo Martinez na correspondent si Bonoan sa kasong plunder ng senador. Hindi lang anya ito tumutukoy sa iisang proyekto
Sa halip ay saklaw ang mga aligasyon na pagkamal ng mahigit 50 milyong piso na ill-gotten wealth mula sa mga serye ng transaksyon. Nakatakdaan niyang italaga ang kaso sa panel of prosecutor na hawak sa mga proceeding at mag-i-issue lamang ng subpoena sa mga respondent kapag formal na yang naisagawa. Una ng pinabulaanan ni Estrada at Bunoan ang aligasyon kaugnay ng anomalya sa mga proyekto sa flood control. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Organisadong paninira sa militar pero daw sinasadya dahil papalapit na ang People Power Anniversary. Detalye na balita mula kay Jel Parol sa RH52. Jel. Hello, Angel. Iniimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines kung sino o anong grupo ang nasa likod ng mga sunod-sunod ulit na paninira sa hanay ng militar. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, sophisticado at organisado ang pag-atake sa hanay ng mga sundalo na layuning pahinahin ng institusyon at pagwatak-wataki ng miyembro ng mga ito. Inihalimbawa ni Padilla ang nagkakaisang naratibo dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson sa kanyang itinatawag na press conference kamakailan. Gayon din ang mga banat sa social media ni Colonel Odi Mungao laban sa administrasyon. Ayon kay Padilla, hindi ito may tuturing na isolated case at batay sa kanilang paunang assessment, sinasadya ang mga ito para galitin ng taong bayan at isabay umano sa ikinakasang pagkilos sa People Power Revolution Anniversary sa February 25. Pakinggan natin si Colonel Padilla. And this narrative is following a script-like pattern across different platforms. So, hindi na ito isolated, but it seems to be an orchestration rather than coincidence. So, ang nakikita nating layunin nito is to manufacture a crisis narrative. And it seems to steer public anger and justify a planned mass rally. Ang tinig na AFP spokesperson. Ako naman si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Oy, magandang umaga sa mga taga-PICAB, ha? Yung Philippine Contractors Accreditation Board, bago na palang mga miyembro niyan, ha? Nagpaparamdam daw kasi yung ibang mga miyembro sa mga contractor. Napaparamdam. Ay, tantanan nyo na yung mga... kung lihitin mo yung contractor, tantanan nyo na, ha? Okay, nagpaparamdam na, may problema, di issue ano ninyo. Pero yung papatawag nyo, pagkatapos magpaparamdam na kayo ng bagong miyembro ng PICAB, wala ho sa puwang yan. Nagagalit na naman sa inyo si Presidente niyan. Sige kayo. 2x2 at ACS Balita, susunod na sa ilang saglit. Kuya Angel po, si Angelo Palamones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hanging po mula kay Albert Einstein. Ang sabi niya, knowledge and ego are directly related. The less knowledge, the greater the ego. 2x2 sa ilang saglit. Oras sa buong kapuluan, ACS na umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing.